presensya, Lord God, na aming nadarama, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natatanggap, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord God, sa aming buhay, Lord. Sa iyong mga pagpapala, Lord God. Salamat, Panginoon, sa paggabay sa amin, Lord. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na tunay, Lord God. Ikaw ang Diyos na tapat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang aming papupurihan habang kami nabubuhay dito sa mundo, Lord God. Ikaw ang aming isasamba, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang aming itataas, Lord God. Pray namin, Lord God, na ang mga tao nasa labas, Lord, na makita nila ang iyong kabutihan, Lord God, na malaman nila, Lord God, kung gaano kakabuti, Lord God, kung gaano kakatunay, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ibabalik namin sa iyo lahat, Lord God. Hindi man sapat, Lord, pero gagawin namin ang aming mga best, Lord, para papurihan ka, Lord God, at pasalamatan, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang aming tinataas, pinaparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong manalangin. This time, church, inaanyayahan ko po ang bawat isa na lumapit sa ating Panginoon upang humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawa na mali. Lord, nandito po kami sa inyong harapan. Lumalapit, Panginoon. Handang lumuhod, Panginoon, upang kami ay iyong patawarin, Panginoon, sa aming mga kasalanan na ginawa namin na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, Panginoon. Sa mga bagay na maliit man o malaki, Panginoon, sa pag-iisip namin na hindi tama, sa mga gawa na mali, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Lord, patawarin mo kami kung may mga oras na hindi ka namin pinagtutuunan ng pansin, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami ay hindi lumalapit sa inyo, Panginoon. Kung hindi namin niyayakap ang inyong presensya, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung hindi namin nagagawang mapagpasalamat sa inyo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginawa, Panginoon. Alam namin na hindi sapat ang mga ito, Panginoon. Pero kami ay humihingi ng tawad sa inyong harapan ngayon, Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa na sumasamba at nagpupuri sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat isa na nandito, Panginoon, na lalapit sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay nilalapit namin sa inyo, Panginoon. Pinagpipray namin ito, Panginoon. Ang inyong kapatawaran, Panginoon. Nilalapit namin ito sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat. Church, tayo po yung magpasalamat at dakilain natin ang nag-iisang Diyos natin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, dahil sa mga pumuntang nag-attend dito sa church na ito, Lord God. Lord, patuloy niyo po silang i-bless at patuloy niyo pong palaguin ang kanilang pamumuhay bilang Kristiyano, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa pagpapalang
binigay nyo sa amin, Lord God, sa pagpapalang pinagkaloob mo sa amin, Lord God, at sa pagpapala dito sa simbahan na ito, Lord God. Lord, maraming salamat din po, Lord God, dahil ito po ay isang achievement namin na o isang karangalan sa amin, Lord God, na mapunta kami dito sa bahay simbahan mo, Lord God. Naway bigyan mo kami ng ibang willingness sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Dahil idinako mo kami dito sa bahay simbahan na ito. At maraming salamat sa pinagkaloob mo sa simbahan na ito na isang lupa, Lord God. Patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, idinadakila. Amen. Church, ngayon po ay inaanyahan ko po ang bawat isa na samahan kami sa panalangin, Panginoon. Lord God, patuloy ka po naming pinupuri at sinasamba. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dinadalangin po namin ngayon sa araw na ito ang pangangailangan, Panginoon, ng iyong bahay-sambahan, Panginoon, ng church na ito, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng church, Panginoon. Kayo po ang mag-bless dito, Panginoon, maging sa mga miyembro, Panginoon, mula sa mga miyembro, sa mga workers, Panginoon, sa bawat departamento, sa bawat ministries, Panginoon, na meron ang church, sa bawat mga pastoral staffs, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanila ng iyong banal na espiritu, Panginoon, upang pangunahan kami sa pagsamba, Panginoon, at upang parangalan ka, Panginoon. Dinadalangin rin po namin, Panginoon, ang ministries, Panginoon, na meron ang church. Kayo po ang siyang umantabay, kayo po ang siyang mag-lead, Panginoon. Kayo po ang manguna sa bawat ministries na ito, sapagkat ang bawat maglilingkod sa inyo, Panginoon, ay ginagawa ito upang papurihin ka, Panginoon, upang parangalan ka, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon, mula sa mga namumuno dito, mula sa maliliit, Panginoon, hanggang sa pinakamataas, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-antabay, kayo po ang siyang manguna sa kanilang mga buhay upang ang kanilang mga desisyon, Panginoon, para sa bansa ay upang parangalan ka, Panginoon, sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Dinadalangin po namin ang bawat Pilipino, Panginoon, na hindi pa rin nakakakilala sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang humipo sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Kayo po ang mag-guide sa kanila patungo sa liwanag, Panginoon. Kayo po ang mag-guide sa kanila upang mas makilala ka pa po nila ng lubos, Panginoon, sapagkat karapat-dapat, Panginoon, na ikaw ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasambahin, Panginoon. Dinadalangin po namin ngayon ang bansang Israel, Panginoon, ang nagaganap na war, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-ingat sa mga tao roon, Panginoon, maging sa mga OFW na naroon, na nagtatrabaho doon, Panginoon. Kayo po ang siyang umantabay, Panginoon, naway ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon. And hopefully, Panginoon, na kayo po ang gumawa ng paraan upang mahinto kung ano man ang hidwaan, Panginoon, ng dalawang bansa na naglalaban, Panginoon. At ang anuman na mapagkasundaan nila ay para sa iyong kapurihan, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian, Panginoon, sapagkat narito kami, Panginoon, upang kayo lamang ang sambahin, upang kayo lamang ang itaas, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na humanap ng prayer partners, Panginoon, prayer partners upang
manalangin.
Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, let us all stand. Amen. Hallelujah. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon sa kabutihan ng ating Panginoon na tayo nandito upang siya'y purihin, pasalamatan, taas ang ngalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sa umaga pong ito, sabay-sabay po nating purihin at dakilain ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng mga naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, pwede po bang sabihin natin Amen. Sigaw po natin ng Amen. Sigaw po natin ng Hallelujah. Hallelujah! Sigaw po natin ang Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Sabay-sabay po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, Father. All praise to you, God. All praise to you, Jesus. All praise to you, Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah! Oh, we believe in you, Jesus. Amen. I believe there is one salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. Amen. I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah, His life is dead free. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. Amen. Oh, I believe. Sing together, I believe. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard or eyes have seen. I believe that a day is coming, He's returning to claim His bride. Light the altar, keep it burning, see the Lamb who rose her glory lion. Oh, praise! All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In
Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, we believe in you, Jesus. Hallelujah. Let us continue to praise the Lord. Oh, blessed you be your name. Oh, blessed be your name. Oh, Jesus. Blessed be your name in a land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Oh, blessed be your name when I'm found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Let us sing together every blessing. Every blessing you pour out, I'll turn back to grace. When in darkness, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. Oh, blessed be your name when the sun shining down on me. The words fall as it should be. Blessed be your name. Oh, blessed be your name on the road marked with suffering. Though there's pain in the offering, blessed be your name. Yeah. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When in darkness, still I will sing, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Come on, sing together. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. Give. You can. Oh, blessed be your name. You give. You give. My heart will tearfully sing. Oh, blessed be for the last time. You give. You give and take away. You give. Oh, blessed be your name. Let's sing together. Blessed be the name of the Lord. Want to raise your voice to God? Oh, come on, sing together. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. Once again, blessed be your name. Oh, blessed be your name, Jesus. The Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be
stop praising you, God. For you are good. For you are faithful, Jesus. Lord, this morning, we humbly come to you in your presence. Hallelujah. Church, let us continue to come to the Lord. Let us just feel His presence. Let us just give our life to Jesus this moment. Hallelujah. Jesus, we praise you, God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Jesus. Kahit hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Kahit hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako, aking kaluhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subulang biyaya mo. Walang sanang manunubos at umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya
sukulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di na mahingan ang kabanalan kawalhatian. Salamat sa sukunang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malaman pa kaysa higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat, Hallelujah. Sabay-sabay nating awitin, Hallelujah! 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 Minsan pa, awitin natin, Hallelujah! Hallelujah! Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang pamatay sa'yo. Amen, hallelujah. Ito, sabay-sabay po natin awitin ang kanta na ito. Wala kang katulad, wala kang katulad. Maging ngayon at kailanman sa habang panahon, wala kang katulad. Sabay-sabay po nating awitin. Wala kang katulad. Sige po, siga po natin. Sabay-sabay po natin awitin. Hallelujah. Amen, Jesus. Ikaw ang Diyos. Wala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Oh, wala kang katulad.
katulad. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Wala nang hihigit at wala nang papantay sa iyo, Panginoon. All the glory to you, God. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise to you, Jesus alone. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbibigay. Nais ko lamang pong basahin ang Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Sabi, "Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ." So, amen po. Nais mo sabihin ng Colossians chapter 3 verses 23 to 24 na ang pagbibigay kailangan bukal sa ating kalooban. Kailangan magbibigay tayo ng may galak and kailangan galing ito sa puso natin. No? And isa pa na pinapoint rin dito is yung sabi dun sa verse 24 na you are serving the Lord Christ. No? Bali, hindi tayo nagbibigay dahil siguro part ng pagbibigay yung enjoyment, no? Nakakaranas tayo ng kaligayahan kapag nagbibigay tayo. Amen po ba? Amen po. No? So, nakakaranas tayo ng enjoyment, no? Pero yung pagpo-point na yung pinaka-point ng pagbibigay natin is hindi dahil sa mga tao na pinagbibigyan natin, kundi dahil sa nagbigay nito. Sino ba yung nagbigay ng blessing sa atin na pinamimigay rin natin sa iba? 'Di ba? Si Jesus Christ, no? So, kailangan papurihin rin natin siya dahil siya ang nagbigay ng mga blessings na ito. And katulad ng din sa ministries, no, sa pagse-serve kay God, no? Hindi tayo nagse-serve dahil sa mga tao. Hindi tayo nagse-serve dahil para ang tawag doon, maidaan lang, no? Nag-serve tayo para kay Lord Jesus Christ. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy ka po naming pinupuri at sinasamba. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin dito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkakaloob po ninyo. Salamat po sa pag-iingat at paggabay niyo po sa amin araw-araw, Panginoon. Salamat po sa mga Kristiyano, Panginoon, sa mga brothers and sisters na naririto ngayon upang magbigay, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain ng siksik, liglig at umaapaw. At alam namin, Panginoon, na ang ginagawa namin ay para sa iyong kaluwalhatian, para sa inyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church. And before we proceed to hearing God's word,
we would want to welcome mga first-timer po nating makakasama ngayon. Maaari po bang tumayo sila Jamie Acid, Jeric Acid, Carl Andre, Jeanette Eswerga. So welcome po sa Christ Center Life City Church. At ang bawat isa po ay nagagalak na makasama po namin kayo this morning. And also a few announcements before we greet yung mga may kaarawan po this month of March. Ang water baptism po natin and family day would be on March 31. So sa katapusan na po ito ng buwan, March 31. At ito ang ating pong, kung ganun, dahil because of that po, ang ating service ay aagahan po natin ng 1 oras. Para po, after service, lilipat po tayo doon sa venue. At ang service po natin ng March 31 ay 9 a.m. dito po. Ang water baptism sa resort po to follow po yung announcement. But the schedule would be on March 31, 9 a.m. here at church. And of course, for this month, we would want to celebrate with the following mga celebrators for March. Kumari po natin muna i-flash. Sister Linda Tomol, March 2. Cyrus Versosa, wala na po kayong kawala, may picture na po, no? Cyrus Versosa on March 3. Jed Quezon on March 9. Si Sister Maricel Atay on 17. At si Brother Bob Antonio Tandog sa 30. At of course, si Pastor Rene, ang ating music pastor, on 31. And sila Seth Marcos Banyagale, Charles Aaron Reglos, Marshally Martinez, Jezabel Cabig, at ayun po. So before we pray for them, let us sing them a happy birthday. Maaari po tumayo yung mga may birthday for this month. At kahit di po natawag, at sana po masaya ang ulam ninyo sa birthday ninyo. Maaari pong, sige po, pagpapray po namin kayo, pati po yung mga first-timer na tawag kanina. And the rest, let us all lay our hands to them and bless them and pray for them. Heavenly Father, the Lord of life, the living Lord, we praise you and we worship you. Salamat, Panginoon, sa buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwang ito na iyong idinako at sa mga kaluluwang celebrate ng kanilang earthly life here on earth, O Lord. As you have blessed them, may you continually bless them, O Lord, as you have blessed Abraham,
Isaac and Jacob, and to all those inheritors of the promises, O God. Panginoon, dinadalangin namin na patuloy ang kaligayahan ay matagpuan nila sa inyo lamang anak na si Jesus. At kagaya ng awitin kanina, Panginoon, naway maging mamalagi kami sa inyo, Panginoon, at maging tunay kami sa inyo, Panginoon. Lord, dinadalangin namin na pagpalain niyo po ang buhay nila nang sa gayon ay maging pagpapala sila sa iba, and may they enjoy their life fully and abundantly. All this we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. And now, may we prepare our hearts, mind, soul, and ears. And iwasan po nating ma-distract as we listen from God's words through the preaching of Pastor Eric Sinyo. Gandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Saan ka pa, no? May kanta na pala ngayon yung may kaarawan. Nakaka-excite tuloy mag-birthday. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Nawa po lahat ay excited po sa umagang ito. So napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Nandito naman ho tayo, nagkakatipon sa isang dahilan po upang sambahin, itaas ang pangalan ng ating Panginoon at matanggap ang mensahe po niya ngayong umaga mula sa kanyang mga salita. At nais ko pong ipagpatuloy yung naputol na mensahe po natin nung nakaraan tungkol po sa plano ng Diyos. So gusto ba nating ituloy? Ayan. Madalang lang ho kasi ako nagkakaroon ng ganitong part 2 or series. So bago po tayo magpatuloy, mag-pray muna ho tayo sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos, amang banal na dakila, mabuti tapat, kailanman hindi nagbabago. Salamat po, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming tinitindigan na matibay na bato sa aming buhay. Kaya ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy na sumusunod, naglilingkod sa iyo, Panginoon, dumarating sa ganitong araw upang ikaw ay sambahin at papurihan ka namin, aming Ama. Tulad ngayong umaga, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo naman po sa bawat isa sa amin upang dinggin ang salita mo po na ihahatid mo po sa amin, Panginoon. Nakahanda po kami na ibigay ang aming pandinig. O Diyos, dalangin po namin na maiwaksi ang anumang mga alalahanin, gumugulo o maaring umagaw ng pansin sa pakikinig namin ng iyong salita, Panginoon. Mapakinabangan po namin ang iyong salita sa umagang ito at higit sa lahat, wala pong ibang maitaas at mapuri sa aming kalagitnaan, kundi tanging ikaw lamang po aming amang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ayan. So tungkol po sa plano pa rin ng ating Panginoong Diyos, yung magandang plano ng Diyos kay Haring David. Ayan. So pwede ho nating ilagay yung ating sarili, kanya-kanyang sarili, na plano ng Diyos sa akin, sa inyo po. So lahat po tayo naniniwala na opo, tayo pong lahat ay walang taong walang plano. Di ba? Lahat po tayo marahil dito ay may plano. Yung iba ay may planong mag-business, may planong mag-abroad, may planong mag-asawa, magplanong ganitong petsa, ikakasal. Pero minsan dumarating yung katanungan na plano tayo ng plano, ginagawa naman natin yung mga dapat gawin, bakit hindi napangyayari? Dumating na ho ba yun? Isa lamang ho ang dahilan. Kaya sa punto pong yun, wag ho nating ikalungkot o ikadismaya kung hindi man po napangyayari yung ating plano.
Wala hong masama ang magplano. Mabuti po yan. Ibig po sabihin, meron po tayong pangarap. Meron tayong nais na maabot, marating. Kaya tayo nagpaplano. Kaya lamang ho, mahirap po ang magplano sa ating sarili lamang. Dahil alam naman po natin tayo mga tao lamang, may limitasyon. So kailangan ho natin sa ating pagpaplano, hindi lamang ho tayo nagpaplano o gumagawa sa sarili nating hakbang, sarili nating lakas, kakayanan, karunungan. Kaya nga bilang pong mga mananampalataya, mga Kristiyano, kapag tayo po ay nagpaplano, mas napakaganda ho na kasama natin ang Diyos. Di ho ba? Kasi ho, mas alam ng Panginoon kung ano ang maganda para sa atin. Kung anong nararapat, hindi pa man po natin, actually hindi pa nga ho natin na pinaplano, plano na ho ng Diyos eh. Kaya minsan, pansinin ho ninyo, wala sa ating plano, pero bakit nangyayari? Nagaganap sa ating, masusupresa na lang tayo, magugulat tayo, bakit nangyari ito, di naman natin plano. Kasi yun ang plano ng Diyos. Mas maganda kasi ang plano ho ng Diyos. Kaya huwag ho tayong malungkot, kadismaya, kung hindi man po na pangyayari, minsan yung plano ho natin. So, basahin po natin muli itong susing talata natin sa 2 Samuel chapter 7 po. Mababasa din ho natin yung ibang version nito sa unang Kronika, chapter 17 po. Pero dito ho tayo sa 2 Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo sa tulong ni Yahweh. Hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Verse 2, tinawag niya si Nathan at sinabi, ang tahanan ko ay yari sa Sedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. Ngunit ng gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, pumunta ka kay David, na aking lingkod at sabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? 6, mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala akong bahay na masabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Ayan. Kaya't lagi akong kasama, kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang pinuno tungkol sa tahanang Sedar na dapat kong tirhan, gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Verse 10, bibigyan ko ang Israel ng kanyang tupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. 12, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At papatatagin ko ang kanyang kaharian. Ayan. 13, siya ang magtatayo sa templo para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. 14, ako ay kanyang magiging ama at siya ay aking magiging anak. Kung siya magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. 15, ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. 16, magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. 17, isinalaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. Okay, 18.
Pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David. Umupo at nanalangin. Sinabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, Panginoong Yahweh. Maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin, o Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magiging kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Sabi, wala na akong masasabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Ayon sa inyong pangako, niloob ninyong maging dakila ang inyong lingkod. Napakadakila mo, O Panginoong Yahweh. Wala kaming nababalita ang Diyos na tulad ninyo. Ikaw lamang ang Diyos. Walang bansang maitutulad sa Israel. Ito ay hinango ninyo sa pagkaalipin upang maging inyong bayan. Ito lamang ang bansang pinagpakitaan ninyo ng mga kakilakilabot at dakilang bagay para sila'y matulungan. Itinaboy ninyo ang ibang mga bansa at inalis ang kanilang mga Diyos-Diyosan pagdating nila. 24, Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo po ang kanilang maging Diyos. 25, at ngayon, Panginoong Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong lingkod o sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Pararangalan ang inyong pangalan at lahat ng bansa ay sasabihin nila si Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambahayan ni David na inyong lingkod. 27. Yahweh, makapangyarihan Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. 28. Panginoong Yahweh, kayo tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayon, pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. So purihin po ang Panginoon sa kanyang pagkabasa ng kanyang mga salita. So yung pong nung nakaraan, yung po yung kasunduan o sa ibang salin po, tipan ng Diyos kay Haring David. No, yung from verse 1 hanggang verse 17 po. No, balikan ho natin sandali yung nakaraan, baka ho nakalimutan na natin. So, may plano po si Haring David para sa Diyos. So, wala hong masama, napakaganda ho ng plano ng Diyos, plano ni David para sa Diyos, di ho ba? Kahit na ito ay plano ni David sa Diyos, makikita ho natin dito na hindi lahat ay pinapahintulot o inaalaw ng ating Panginoon. No? So, plano na ipagpagawa ng templo. Kasi sabi niya, ako nakatira sa tahanang Cedro. Yung kabanantipan ng Diyos ay nasa ano lang, yung mga movable tent po noon. No? Walang permanente. So sabi ng Panginoon sa kanya, kay Nathan, mula nang ilabas niya sa Egypt, wala akong sinabihan. O kumbaga, sa pagkakabasa ho natin dito, hindi nag-demand ang Diyos sa kanila na ipagpatayo ninyo ako ng templo ko. Wala siya pinagsabihan ho ng ganon. Kaya, pinasabi niya kay Nathan, sabihin mo kay David na hindi siya ang magtatayo ng aking templo. May iba akong plano sa kanya. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Yung ba kanina sabi natin, minsan may plano tayo, hindi na pangyayari, meron palang ibang plano ang ating Panginoon. Mas maganda yung plano ng Diyos. No? So, andun po, pinigilan siya ng Diyos. No? Kasi, nabasa ho natin, narinig, iba ang plano ng Diyos kay David. No? Dadakilain siya kaysa sa mga nauna, sa mga ibang hari. No? At kaya pinigilan siya na siya ang gagawa ng planong yaon.
naalala ko po tuloy, sumagi tuloy sa isip ko, ayok sanang ibahagi po ito. So God willing, sa plano ho ng ating Panginoon. Noon po kasi nung nabubuhay pa yung biyanang ko pong lalaki, gusto ho niyang ipagpatayo ng bahay para kinakambal ho. No? Hanggang sa umuwi na sa Panginoon, hindi ho nangyari. So ngayon pala, hindi sa panahon niya mangyayari yung bahay na yun na pinaplano ho niya. Ngayon mangyayari sa panahon ni Nakambal mismo. So yung bang gano'n nakikita ho natin. No? Kaya sabi ko nga, huwag ho tayong malungkot kung hindi man nangyari yung plano natin. Lagi ho nating isipin, ilagay sa ating isip ho na yung, at asamin yung magandang plano ng Diyos para sa atin. Halimbawa, ayun, sa mga kabataan, no? Ito yung nililigawan mo, hindi tuloy. Merong ibang gusto pala. May lahat po ng plano ng Diyos may dahilan, may purpose po. No? Wala ho ba kayo doon? No. Ganun lang ho eh. No? Iba ho kasi ang plano ng ating Panginoon eh. Meron nga eh, ikakasal na lang, hindi natuloy eh. So may dahilan po. So yun po yung nakaraan, no? Yung patatatagin ng Diyos yung sambayan ni Haring David. No? At ang sabi niya, hindi siya ang magtatayo ng templo, isa sa mga anak niya ang hahalili sa kanya bilang hari. At mula doon, lilitaw ang isang mamamahala magpakailanman sa kanyang bayan. At yun po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. So maganda naman ang plano, pero kaya hindi ko maganda ho ang plano natin, kahit nasabihin natin ito ay para sa Diyos naman, hindi ibig sabihin okay na kay Lord agad ho yun. Tinitingnan pa rin ng Panginoon kung anong mas mabuti, maganda. Sabi nga sa banal na kasulatan, sa Proverbs 16:9, sabi doon, ang taong nagbabalak, ngunit siya ay nagpapatupad. Sabi nga natin, walang masama magplano, walang masama magbalak. So kailangan lang ho, isama natin ang Panginoon sa lahat ng plano natin. Kami nga ho, ayun, nagtulong ko, nag-usap-usap ho kami na ganito, ganyan, isang ganyan kwarto, CR, yung bahay. Hindi man ho, wala naman pong arkitekto sa amin, hanggang doon lang po sa guhit-guhit na ganon. Pero, nilapit pa rin namin doon sa mas may alam na gumawa ng plano. Doon sa arkitekto, kasi mas alam niya eh. Malay namin doon sa mga kung anong size ng bakal. Yun lang, wala na ho kaming alam doon. Kung gagawin namin, itutuloy yung sarili namin, baka mabulilyaso lang yung planong iyon. No? Maganda, pero isama natin ang ating Panginoon. No? Sabi siya, tayo nagbabalak, si Lord ang nagpapatupad. Siya ang nagbibigay ng katuparan ho, kaganapan sa mga plano natin sa buhay. No? Proverbs 19:21 ang sabi, ang isang taong maraming iniisip, ayan, no? Maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang mananaig sa wakas. Kaya nga ho, kahit pilit tayo ng pilit, ito ho, baka makalimutan ko. Sa isang banda, pwedeng mangyari yung plano natin. Tingnan ho muna natin, no? Pwede naman mangyari kung ipipilit natin. Pwede ho. Kaya lang, lumalabas tayo doon sa kalooban ng ating Panginoon. Pwede ho mangyari. Bakit hindi? Kahit sa banal na kasulatan may pangyayari ho na nangyaring ganon. Kay Haring Saul. Pinilit ho niya
yung gusto niya. Kahit magandang plano niya, para sa Diyos naman, yung handog na yon. Pero lumabas talagang motibo ng kanyang puso. Kaya ho, kumbaga sa isang prutas, pwede namang pahinugin ito ng madali mabilis, di ho ba? Ngayon dati, yung solid na kalburo ang ginagamit di ho ba, para mahinog agad. Ngayon, ano lang, yung liquid, sasawsaw lang ng ganon. Pwede, pero mas masarap ho yung nahinog sa sa puno. Yung tinatawag na sa saging, tinatawag na baklas. Alam niyo alam ho ba ninyo, pag baklas yung saging, halos pumutok na ho. Hindi ho yung may mga guhit-guhit sa gilid. Yun ho ay pilit na pinigtas. Hindi ho masarap. Ganon din ho sa plano. Sa plano natin. Pwede natin gawin yung plano natin, tuparin sa sarili natin. Kailangan hindi ho masarap Mas masarap na alam mo na yung nangyari na yon ay yun yung plano ng Diyos. Masarap tamasahin, i-enjoy yung plano ng Diyos sa ating buhay. Kasi siya lang naman talaga hong nakakaalam. No? Jeremiah 29:11, ito alam ho natin lahat. No? Sabi ho doon saan ba yun? Nandito sa cellphone ko pala sinave yun. Sabi na, for I know the plan for you. Alam ng Diyos yung plano niya para sa atin. Tulad nung ito. Kasi yung anak ko ho at si Chris po, pinipilit po nilang palitan na yung cellphone ko. Kasi luma na ho yun may pagkaluma. Tsaka nakatip na lang ho yung, ano ba ang tawag yung LED niya, yung nabaklas na ho kasi yun. Pero pwede pa naman. Gumagana pa naman ho. Pilit, sabi ni Ira, sabi mo kay Dad, palitan na, ibili ko na lang siya ng bago. Ayoko, gumagana pa naman. Ang nangyari, nakalulungkot nga lang, nawala yung cellphone na yan. Hanap ako ng hanap, umabot ng 2 weeks. Andun pa naman yung mga importanteng files at saka yung introduction sana nitong pangalawang mensahe. Andun, hindi ko pa nailipat dito sa tablet. Hanap ako ng hanap. Sa loob ng bahay, hindi na makita. Pinagtanong ko na doon sa pinuntahan ko, na malengke ako. Hindi. Ngayon, sa pagwawalis ko doon sa kanal, akala ko yung kwadradong gana walis ko, andun pala sa kanal na hulog. 2 weeks. Wala, hindi na yan. Sumambulat na. Nahulog pala nung nagwe-welding ako. Siguro dumulas nung naupo ako sa So, kita nyo, ayaw kong palitan, pero gusto na ni Lord na palitan yung cellphone. Kaya salamat kay Lord. Ayun, napalitan tuloy ng bago. So, purihin na Panginoon, no? So, yun po, no? Yung Jeremiah 29:11. So, ayun po yung nakaraan. Ayan, okay, mahaba-haba pa. So, tutuloy po natin. Ngayon, tingnan ho natin yung panalangin ni David. Ayan, mula po sa verse 18 hanggang 29. Ayan. So, himay-may po natin mabuti. Napakalaman ho nitong sinabi ni Haring David na ito. Itong panalangin na ito. Ito ay lagi kong binubulay, binabalik-balikan ho. No? Ang sarap ho nitong mga pananalita dito ni Haring David. Tingnan ho natin yung laman din minsan ng ating panalangin dito sa panalangin po ni David. No? Sabi ho, sa verse 18, pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, ito ang sabi niya sa kanyang panalangin, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin, Panginoong Yahweh. Sabi ho ni David,
siya at ang kanyang pamilya hindi karapat-dapat sa kabutihan o kagandahang loob ng Diyos sa kanila. Kanina habang kinakanta natin, di ba, yung may kinanta tayo, yung sukdulang biyaya ba yun? Totoo po yun, hindi tayo karapat-dapat sa habag ng Diyos, sa pag-ibig niya. Pag sinabi hindi karapat-dapat, wala. Wala siyang makita sa atin para, di katulad ng mga, halimbawa, yung mga binigyan ng award, di ho ba, ng gantimpala. Ibig sabihin, kaya sila binigyan ng gantimpala, karapat-dapat kasi nanalo sila sa isang paligsahan. Kaya karapat-dapat lang na yung award sa kanila. Pero tayo po, wala ho. Wala ho makita ang Diyos sa atin. Kaya sinabing, hindi karapat-dapat. Para yung pag-ibig ng Diyos ay ibigay niya sa atin. Hindi ho. Wala. Sabi, yung kabutihang, kumbaga, yung pinagbulayan ho, no? Binalikan ho ni Haring David yung lahat ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya na hindi siya karapat-dapat. Kumbaga, sa panukat ni Haring David, kung susukatin, may mas na higit pang karapat-dapat, ika nga, sa kanya. Doon sa kung pagbabatayan ho natin yung pamatayan ho ng tao, ano ho? Isipin na lang ho natin. Ang sabi nga kanina sa binasa natin, kinuha ng Diyos si David sa pagpapastol upang gawing hari. Bakit si David? Bakit hindi si Jonathan, yung anak ng unang hari ni King Saul? Di ho ba? Dapat siyang susunod Anak siya. At bakit hindi isa sa mga kapatid niya na veterano sa pagkipagdigma, may ano ba yung eksperyensa, ang inilagay na hari ng ating Panginoon sa Israel? Kung titignan ni David, mas nararapat yung mga yon kaysa sa kanya. Kaya sinabi niya, hindi siya karapat-dapat. Mas karapat-dapat ang mga to. Dahil may eksperyensya sila, anak ng hari. Sa ibang salin ho, ang sabi niya, yung unang salin ho ng magandang balita, sino ako, ang sabi niya, Yahweh, at ano ang aking sambayan upang ipagmalasakit ng ganito. Yung salitang sino ako, pinapakita ni David na hindi niya nakakalimutan kung saan siya nagmula, kung saan siya kinuha ng Diyos. Mula sa pagpapastol, ilan sila magkakapatid, sa kanya ipinamahala yung kanilang mga hayop. Sino siya? Ang sabi, at yung kasambayan na pagmalasakitan ng Diyos upang ipadama ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kanyang buhay. Ang sabi doon sa Psalm 8:4, ano nga ang tao? Ang sabi, upang iyong alalahanin ay ano nga siya, sukat mong kalingain. Tanungin ho natin ang sarili, sino ba ako? Sino ba tayo? Dumating na ho ba sa ating buhay na naranasan natin ang kabutihan ng Diyos at nasabi natin sa ating sarili na, Lord, sino ba ako? Para matanggap ko itong pagpapala na to. Yan ho, huwag ho natin kalimutan sa ating buhay para maiwasan ho natin yung makapagmapuri, makapagmayabang. Lagi nating alalahanin kung sino ho tayo bago tayo, kung nasaan tayo ngayon. Maging si Gideon ho, sabi ho niya doon sa aklat ng mga hukom, di ho ba? Sabi niya, ako ang pinakahamak sa amin at ang aming sambayanan pinakamaliit.
Sino ako? Ang sabi din ho niya. Kasi siya ang tinawag ng Diyos upang pamunuan Yung 300. Kita nyo, no? Tama ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa aklat ng Korinto, pinipili niya yung mga mabababa, yung mga hamak sa paningin ng sanlibutan. Kasi may danger ho, kasi kung hindi naman ho natin ibig sabihin hindi pinipili ng Panginoon yung mga, kasi tinitingnan din ho kasi dito na ating Panginoon, yung puso mas alam ng Panginoon kasi yung kung anong kanyang gagawin Ano? So, sino ako ang sabi din ho ni Gideon? Kaya yun wag ho natin kalimutan palagi yun, Yung sino ako, ibig sabihin, tinitingnan natin palagi ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon na hindi tayo pinili dahil sa karapat-dapat tayo. Or yung tinatawag na kwalipikado tayo. Or dahil do sa ating galing o sa ating kakayanan. Kasi pwede natin masabi kay Lord, Lord, meron ako nito. Pwede ako magamit dito. No? Hindi ho. Kaya, ito pa wag ho nating kukwestiyonin kung bakit hindi ako ang nandun, bakit iba. Tinitingnan natin palagi, mas tayo sa Kanya nauna. Mas bihasa naman tayo, nadihamak. No? Wag ho ganon. Hayaan natin ang Diyos, ang siyang, yung nais niya, ang siyang mapangyari at masunod. May tama, may nararapat para sa atin, sa bawat sa atin. Kung siya ang pinili ng Diyos para sa isang spesipikong posisyon o gawain, yan ang plano ng Diyos. At may plano naman ang Diyos para sa iyo. So, pangalawa, yan po yung una, Ako at ang pamilya, sabi, hindi karapat-dapat sa kabutihan yung ginawa mo sa akin. Sa verse 19, ayan. Sabi, maaring maliit na bagay lamang ito sa iyong paningin. Ang tingin ni David, yung kabutihang ginawa ng Diyos sa kanya at sa kanyang sambayanan, para sa Diyos, maliit na bagay. Diba? Lagi narinig ito. Maliit na bagay lang yan. Diba? Para kay David, maliit na bagay lang yung ginawa ng Diyos sa kanila. Pero, para kay David, ang sabi, Yahweh, subalit napakalaki para sa amin pagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayanan ko para sa hinaharap. Kita niyo, Sinigurado na ng ating Panginoon. Kaya wag na ho nating alalahanin pa, problemahin yung future ho natin, yung bukas natin. Naalala ko ho yung parang reenactment po sa Facebook. Isang ama ho, matagal na nagtatrabaho sa ibang bansa. Hanggang sa nagkaroon ho siya ng sakit yung makakalimutin. So, hindi natapos po yung kontrata niya, nauwi siya. Nasurpresa yung kanyang pamilya na dapat hindi pa siya uuwi, pero umuwi na siya. Inaasahan ng pamilya niya na may dala siyang mga pasalubong. Kaya lang wala nadismaya yung pamilya niya dahil wala ang dalang pasalubong. At ito pa, nalaman nilang may sakit. At ngayon, ang turing sa kanya ngayon, pabigat na. Inaapi na siya, tapos sinisisipa siya ng anak niya na, paano na ngayon ako? Paano na ang pag-aaral ko ngayon, ang kolehiyo ko ngayon? Di ako makakatapos, sabi. So, nag-aalala siya. So, hanggang sa dumating yung isang katrabaho niya sa ibang bansa, binisita ho siya, hindi na rin ho siya nakikilala.
Kaya lang, pinilit siya nung kasama niya sa trabaho na makilala siya. Ngayon, may dala-dala siyang notebook po. Ngayon pala yung notebook na yun, naiwan niya doon sa trabaho niya. At andun lahat nakalista yung mga naipon ho niya na hindi alam ng kanyang pamilya. So ngayon, sa madaling salita, yung kapatid nitong lalaki, pinagsabihan yung pamilya niya na himasmasan, na enlighten ho sila. So sa madaling salita, tinanggap ho na gano'n ang sitwasyon ang asawa. So paikin ho natin yung istorya hanggang sa magkausap ho sila. Hindi alam pala nung bata, yung anak, na sinecure na pala ng ama niya yung buong pag-aaral ho niya hanggang sa matapos. Na yun ang pinag-aalala niya. Na dapat hindi sana. So dito ho, sabi ni David dito, no, tiniyak na ninyo sabi, ang magandang kalagayan ng sambahayan ko sa hinaharap. Hindi lamang ho yung ngayon ang sinicure ng ating Panginoon. Kahit yung bukas at sa mga susunod pang mga araw sa buhay po natin, ayos na ho yan sa ating Panginoon. Kaya wag na ho natin alalahanin yan sapagkat, sabi ko nga palagi, wag nating, wag nating ubusin yung oras ngayon para sa bukas. Ngayon na muna natin ubusin. Kasi sayang yung oras ngayong araw na to kung gagamitin na natin para sa araw ng bukas. Isip tayo ng isip. Ayun pa, pagdating, naiba pala yung plano. So, ito ho, ang sabi niya, no? Ang ganda ho, ito, lagi hong binabalik-balikan ito, no? Maliit na bagay lang sa Diyos yung ginawa niya yun, pero para kay David, napakalaki na yon. Biruin mo, hindi lang yung ngayon, maging sa mga hinaharap. Ang sabi niyo, no? Yung kalagayan, magiging kalagayan nila. Inayos na ng ating Panginoon. Ano pa ho ba ang problema natin? Kailangan lang ho kasi yung tiwala natin sa ating Panginoon. Na maging bukas natin, itiwala natin sa ating Panginoon. Ito nga sinasabi, plano tayo ng plano para sa hinaharap. Dapat, ngayon muna tayo dapat mag-enjoy sana sa buhay natin. Dumating yung pinaplano natin, hindi na pangyari. Sayang. Hindi natin na-enjoy yung buhay. Ngayon pala, iba pala ang plano ng Diyos. Ito, sinabi ni David, okay na yung buhay nila, yung future ho nila, yung sa buhay nila sa hinaharap. Wala na siyang dapat alalahanin pa, poproblemahin. Kung ano magiging kalagayan nila, inayos na ng ating Panginoon. Kaya nga ho, ito, tayong mga magulang, tayo po kasi mga magulang, medyo madalas tayo namomblema, no? Nagpapaaral ho tayo, iniisip natin, paano na ang pag-aaral. Kung isipin ho natin palagi yan, matuturete ho ang isip natin, makukulti, ika nga. Hayaan ho natin sa ating Panginoon. Yun nga, yung salitang paano, ibig sabihin, hindi natin kaya nga paano Di ba? Kaya, hayaan natin sa ating Panginoon. Ito ang plano natin sa ating anak. Itong kursong gusto natin sa ating anak. Maging sa mga nag-aaral ngayon, malapit na naman. Tapos, ibang kurso pala ang plano ng Diyos sa iyo. May dahilan ho yun. So, yun po sa verse 19, tiniyak na ng Diyos ho, yung kalagayan nila sa kanilang buhay sa hinaharap. Verse 25, ito pa ang panalangin ho niya. Saan ba yun? Ayun. At ngayon, Panginoong Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Dito ho,
mamaya, ito ang isa pang nakatawag pansin ho sa akin eh. Itong sinabi ni Haring David na ito eh. Kaya ito ho nawa magbigay din ng pansin ho sa atin. Itong isang sinabi rin ni Haring David na ito kung bakit ganun siya, hindi siya nag-aatubili o nahihiyang lumapit sa Diyos. No? Then sa verse 25, sabi niya, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayanan. So ituloy ho natin, pangilan na yon. Sa verse 27, ito ho, Yahweh, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito sapagkat kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. Ito ho, sinasabi natin. Sa panalangin ni David, ganun ho siya kalakas ang loob. Di ho siya nahiya. Di siya nahiya sa Diyos na magsabi ng ganon. Bakit ho kaya? Ako isang ama, kayo o magulang, pag sinabi ninyo sa inyong anak, pag uwi ko, dadalhan kita ng pasalubong. Umuwi ka, sinalubong ka ng anak mo. May lakas ang loob ang anak natin. Kumbaga parang singilin tayo, tanungin tayo doon sa pangako natin yaon. Kasi meron tayong binitawan na pangako. Kuha po ninyo. May lakas na loob o karapatan yung anak natin na hingin sa atin yung binitawan natin sa Kanya. Kasi tayo pong magulang ay nagbitaw sa Kanya ng salita ng pangako. Yun ho ang ibig sabihin po ni Haring David. Kaya ang sabi niya sa verse 27, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin ng ganito. O ba? Ganong kalakas ang loob ni David na manalangin ng ganito ang sabi. Bakit ho? Kasi ho, alam ni David, merong sinabing pangako ang Diyos sa kanya. Kaya gano'n siya kalakas ng loob na, kumbaga, ibalik sa Diyos yung pangakong yaon para tupdin niya. Kaya sabi niya, tupdin mo ngayon, Panginoong Yahweh. Yan ho ang sabi ni David. Kaya ho sa panalangin natin, kailangan na, hindi lang ho tayo basta usal ng usal o nagsasalita ng mga panalangin. Kailangan meron ho tayong mga pangako na sinabi ng ating Panginoon na umaakma doon sa hinihingi natin sa Kanya. Ang sabi pa sa sa John chapter 14 verse 13 hanggang 14, ang sabi ho dito, kaya nga ho may sinabi ang ating Panginoon eh. Kaya po pwede natin sabihin, Lord, sinabi mo eh. Kasi sinabi naman ho kasi ng ating Panginoon eh. So, ang sabi daw sa John 14:13-14, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. So, dito po sinabing, mamaya makikita ho natin dito, baka, porket sinabi ng ating Panginoon na anuman, baka yung anuman baka bawat maisip natin kala natin ihingi natin sa Panginoon at ibibigay niya. No, itapusin ho natin. Ano mang hilingin ninyo sa pangalan ko, ang sabi, ay gagawin ko upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Sinabi ho yan ng ating Panginoon. Anuman ang ating hilingin, gagawin ng ating Panginoon upang maluwalhati. Yan yung una Doon sa hinihingi natin, maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. 15:16 ng John, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay ko. Yan yung mga binitawang pangako, salita ng ating Panginoon sa mga alagad niya. At maging sa atin din ho,
na nasulat, nabasa ho natin. Kaya ngayon, ang sabi ni Juan sa kanyang unang sulat sa chapter 5 verse 14, ito. Sabi doon, 1 John, ayan. 1 John chapter 5 verse 14. Ayan, dito sa Tagalog eh. Ang sabi dito, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya. Ayan. Sabi ni Juan. Diba? Katulad kanina si David, nagkaroon siya ng lakas ng loob kasi mayroon siya pinangahawakan eh. Kasi hindi naman maglalakas ng loob gano'n ang si David kung wala siya pinangahawakan na sinabi ng Diyos sa kanya eh. Ganon din naman ho sa atin eh. Sa mga politiko, hindi man ako lalapit sa wala kang binitaang pangako. Kaya may lakas tayong loob na lumapit eh. Sabi, may lakas loob tayong lumapit sa Ama dahil alam nating ibibigay niya ang anumang, ito, yung anuman, anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban. Iyon ho ang ibig natin sabihin. Yung anuman, hindi ibig sabihin, lahat ng hingin natin, okay. Hindi. Sabi doon, kung ito'y naaayon sa kanyang kalooban, kung ito'y pasok sa plano ng Diyos. Naalala ko rin ho noon ko kasi nung wala pa kami sa sakyan, ang uso po nung sikat na sakyan doon, yung Revo. Yun ang pinangarap ko. Ang binigay ho sa amin noon, second hand na L300. So masaya ho kami, may nasasakyan ho kami. Hanggang sa, yun, pinalitan ng ating Panginoon naman. So, basta yung anumang hingin ho natin, ibig sabihin, nagpapasakop pa rin, bagamat ito, yung hinihingi natin, pinapasakop pa rin natin sa Diyos. Kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban, kung aprobado niya, ika nga, tumutugma sa kanyang kalooban, sa kanyang plano, yung plano natin. Kapag ganun ho ang ating attitude, maiwasan nga ho natin yung magtampo, madismaya, mairita, magtanong sa Diyos. Kasi pinasakop natin hinayaan natin na ang kalooban ng Diyos sa mapangyari. Hindi natin pinilit yung kagustuhan po natin. Ano? So, yan ho, no? Maluwanag ho yun. Ano, baka ho, bagamat, Lord, sinabi, ano man ang hingin namin, ibibigay mo wag ho natin putulin doon. Sabi ka lang, kung yun, ang sabi, naayon sa kanyang kalooban. Kung ang ating Panginoon Kristo nga, tignan ninyo, ito, mabalik ko tayo. Ang nais niya, alisin ng Diyos Ama yung saro ng paghihirap. Yan ang gusto niya Pero ang sabi, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Bakit? Kasi iyon ang kalooban ng Diyos Ama. Sa Isaias ang sabi doon, kalooban ko ang aking hirang ay maghirap, ang sabi. Kung sinunod na ating Panginoon Kristo yung kanyang kalooban, mapangyayari ba? Pwede ho yun ang sinabi natin kanina Pwedeng mangyari kung pipilit natin Kaya lang, kung tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, hindi mangyayari yung kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos, yung plano niya na maganda para sa atin, ang siyang mangyayari. Bagamat yung nangyari sa ating Panginoon Kristo, masakit, mahirap, pero maganda ang naging resulta ho niyon. Yun ho. Akala na ho kasi natin yung plano natin, ang ganda-gandang tignan Kaya sabi ng banal na sulatan, may daang matuwid sa paningin natin, pero ang dulo pala nito ay kapahamakan. Maganda nga sa tingin natin, sa isip natin. No? Minomolde na natin sa isip natin, ini-imagine na natin yung ganda ng plano natin Kala natin, yun na talaga, gandang-ganda na tayo Pero mas maganda pala. Pagamat minsan, mahirap nga kapag hindi na pangyari, talagang masakit. Kumbaga, makakaramdam ho tayo. Pero kung alam ho natin sa ating sarili na mas maganda yung plano ng Diyos kaysa doon sa plano natin yaon, sandali lang naman ho yun Yung mararamdaman ho natin yaon. Kasi hinayaan natin yung plano ng Diyos ang siyang mangibabaw at mangyari. No? So,
Yan ho, maliwanag ho yun, no? Basta naaayon po yung anumang hinihingi natin sa kalooban ng ating Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 16. Ito, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Kaya si David, hindi siya nag-atubiling lumapit sa Diyos eh. Sabi, upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So wag ho tayong, ibig sabihin, wag tayong magdalawang isip, wag tayong mahiya, wag tayong mag-urong sulong na lumapit sa Diyos. Sabi ho doon, upang kamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Basta't alam ho natin, meron tayong pinangahawakan na pangako ng ating Panginoon sa atin. Ano ho? So verse 28 hanggang 29, sabi ho doon, Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Kita ninyo yung mga binibitawang salita ho ni David, ano? Kaya ganun na lang lakas ng loob niya. Panatag, ibig sabihin. Ngayon, pagpalain ninyo ang sambahayanan ng iyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Doon po nagtapos yung panalangin ni David. Pinanghawakan po niya kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya sa kanilang tipan. Kaya sabi kanina, hindi siya nag-aatubili. Hindi siya parang nakakahiya naman kay Lord. Bibigay kaya ni Lord. Diriging kaya ni Lord. Hindi ganun ho. Hindi siya nag-atubili kasi mayroon siyang pinangahawakan na sinabi ng Diyos sa kanya. Yung katapatan ng Diyos sa pagtupad niya sa kanyang mga binitawang pangako. No, Numbers 23:19, nasabi ho doon, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Tao sinungaling ang sabi, ibig sabihin. Pero ang Diyos hindi ganoon ang sabi. Ano mang sabihin niya, kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Di ho ba tayo magkakaroon ng kapanatagan kung ang Diyos natin ganito? Tumutupad sa kanya pangako, basta sinabi niya. Meron siyang word of honor, ika nga, palabra, di honor. Hindi katulad natin mga tao, no? Magbibitaw tayo, ika nga, at ba yung kasabihan, yung Kapampangan, at ba sa Kapampangan yun? Tangong basti, ayun. Para agad may kawani. Oo ka na, tatango ka na, para matapos ang usapan. Yung ay pala inaasahan sa'yo yun. Ikaw sa'yo, pabiro lang yun. Yan ang tao ang sabi. Hindi tulad ng tao ang Diyos. No? Isaiah 45:23, ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago at tutuparin ko ang aking mga pangako. Yan ho ang ating Diyos. Kaya ho sa ating paglapit, sa ating panalangin, sa ating Panginoon, huwag ho tayong mahiya. Huwag tayong mag-atubili. Basta't kailangan lang namang ito ho, isisingit lang ho ito. Kaya napakahalaga ho dito na meron tayong pinanghawakan. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng pinanghawakan? Dapat ho, alam natin ang salita ng ating Panginoon. Nagbabasa tayo, nakikinig ho tayo. Sa ganon, pag tayo lumapit sa Diyos na nalangin, meron tayong pinanghawakan na, Lord, ito po, sinabi po ninyo. Di tayo basta nalalapit na parang yung nag-aalat tsamba ba? Hindi ho dapat ganon. Nagbabakasakali, ika nga, wag ho ganon. No? So, panghuli, Proverbs 16:3, ang sabi ho doon, itiwala mo sa Diyos ang iyong mga plano at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Mayroon tayong mga plano, mga balakin sa buhay. Itiwala ho natin sa Diyos. Kung nais po natin magtagumpay.
Dahil ang katagumpayan ho ay sa Diyos lamang ho nang gagaling nagmumula. No? At lahat ho nating mga plano na yan, pagtatagumpayin ng ating Panginoon at bibigyan ng kaganapan o katuparan ho sa ating pong buhay. Tayo po manalangin. Salamat po aming Panginoong Diyos sa mga salita mo po na aming narinig, na pagbulay po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Marapat lamang po, O Diyos, na lagi po namin na alalahanin ang mga pangako mo po mula sa iyong mga salita. At ito po, O Diyos, ang magiging matibay po namin masasandigan, mapanghahawakan sa aming pong paglapit sa iyo. Na hindi po kami nagbabakasakali lang sa paglapit namin sa iyo kung tutugunin mo o hindi ang aming dalangin, Panginoon. Maging po sa mga plano namin sa buhay, hindi lingid sa iyo, O Diyos, ang mga balakin namin, mga pangarap namin sa buhay, mapa magulang man, pa estudyante man, O Diyos, lahat po kami ay mayroong mga plano sa buhay. Subalit, Panginoon, ang mga plano na ito ay pinapasakop po namin sa iyo. Ay po namin na sumablay, Panginoon, sa mga planong ito. Nais po namin na mapangyari, maganap, O Diyos. Subalit, meron po kami dapat na gawin na ayon sa iyong salita. Sabi mo po na sa iyo namin hanapin namin kaligayahan at ang pangarap namin ay aming makakamtan. Matutunan po namin palagi, O Diyos, sa bawat gagawin po naming plano, O Diyos, ay sangguniin ka namin. Isama ka namin, Panginoon. Huwag ho kaming gagawa sa aming sarili lamang. Mas masarap, Panginoon, na kasama ka namin sapagkat ikaw mo siyang mangunguna sa pagbibigay ng katuparan sa mga plano pong ito, O Diyos. Sapagkat higit po pong nababatid, nalalaman kung anong mabuti para sa amin. Sapagkat ang layunin mo po, Panginoon, ang naisin mo po, tibukin ng puso mo, Panginoon, ay yung kung ano ang magiging maganda para sa amin. Pagamat minsan, Panginoon, ay nakakaramdam kami ng pagkalungkot, pagkadismaya, pag hindi na pangyayari, nasusunod yung plano namin. Nawa, lagi lang ho namin isaisip, O Diyos, na mas asamin ho namin yung magandang plano mo po sa amin. Huwag ho namin pagpilitan. Huwag ho namin maisantabi yung plano mo at yung plano namin ang siyang mapangyari. Bagkus, yung plano po namin ang maisantabi namin, Panginoon. Upang ang plano mo po na maganda ang siyang mangibabaw, ang siyang masunod sa aming buhay. At para ikaw, O Diyos, ang siyang maitaas at mapapurihan, Panginoon, na hindi namin masabi sa aming sarili ang galing ko dahil sa aking talino, kakayanan, nakamit ko ito. Hindi, Panginoon. Kundi ikaw ang siyang mapapurihan at maparangalan po, O Diyos. Salamat po ng marami, Ama, at patuloy, O Diyos, na pangunahan mo po kami sa aming buhay na ito habang kami po ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
This morning, First Sunday Church, we would continue worshiping God by taking the communion. At habang dinidistribute po ang emblems, may we recall and remember kung paano pong pinlano ng Panginoong Diyos na tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan. At ito po ay kanyang naisagawa through the death of Jesus Christ. And now that Jesus has died and was resurrected and risen to heaven, ang susunod po niyang plano na hinihintay po natin ay ang makasama natin siyang lahat sa kalangitan, sa kanyang kaharian. And we know that God has always been true to His Word. Kung paano pong lahat ng plano ng Panginoon ay naitupad, ay gayon rin po ang mga natitira pa niyang plano na maisa sa katuparan. And so this morning, as we take the communion, may we remember na hindi lang po natin ito ginagawa just because ito po inutos ng Panginoon, but for us, as a reminder. Kaya po sinabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Nang sa gayon ay maalala po natin kung ano ang kanyang ginawa at kung ano ang kanyang gagawin pa para sa kanyang mga anak. As we also take these emblems, may we also remember to be grateful at magpasalamat sa Panginoon Church sa mga plano na ating ipinanalangin ngunit hindi natupad, and because may mas maganda palang plano ang Panginoon. May we thank God for all unfulfilled plans. May we thank God sa mga plano na kanyang kinorek or iniayos na naayon sa kanyang kalooban. And may we always hope na kung ano man ang ating ipaplano, gaya po ng sabi kanina ni Pastor Eric, ay ibigay po natin, itaas po natin ito sa Panginoon. And that means we are surrendering our plans. We are giving to the Lord. Lord, this is our prayer, this is our plan. Kung kailangan niyo po itong baguhin, baguhin niyo, Panginoon. Kung may kailangan palitan, palitan niyo po, Panginoon. And what we want is for God's plan to happen in our lives. Amen, church? And so let us stand and pray. The Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin. In the same way, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Let's all pray. Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you for the encouragement that you have a very good and beautiful plan for our lives. And we know, O Lord, ng lahat ng ikabubuti namin, Panginoon, makabubuti sa amin, Ikaw ang may alam, Panginoon. And that's why we would lean on you with all our hearts. At alam namin, Panginoon, na ang mga plano mo ay hindi lamang para sa kabubuti namin, kundi para sa inyong kalwalhatian upang ikaw ang siyang maitaas, Panginoon. Ikaw ang siyang aming maipagmalaki na sa fulfillment ng mga planong ito, sa inyo ka namin, Panginoon, ang pangalan mo ang siyang aming babanggitin, that it was all because of you, O Lord, and not because of us, O God. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat hindi ka lamang matalino, hindi ka lamang makapangyarihan, ngunit itinoon mo ang iyong pagmamahal sa amin. Kung kaya't ang lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay namin at mangyayari sa buhay namin ay napakaganda. Panginoon, alam namin na ikaw ang siyang aming Diyos na pinaglilingkuran at ikaw ang may alam ng lahat ng maganda at mabuti para sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa iyong anak na inyong ipinangako, pinlano na ibibigay niyo at binigay ninyo sa aming Panginoon.
And now we still hope and pray that one day we would be in your kingdom, in your presence, O God, and we would enjoy the fruits and the reward of waiting for you, O Lord. Panginoon, dinadalangin namin na sa darating linggo ito, sa mga araw na ito, as we temporarily leave one another physically, Lord, kayo ang siyang pumatnubay sa bawat isa. Kayo ang siyang magbigay ng kalakasan sa mga magulang, sa mga lolo-lola, sa mga anak, sa mga apo, sa mga mag-aaral, sa mga nagtatrabaho, sa mga may business, Panginoon, sa mga estudyante. Panginoon, kalingain niyo po ang inyong mga anak at patuloy bigyan niyo po ng kalakasan, ang kaluluwa, Panginoon, at makita po namin sa araw-araw ang inyong kabutihan. Ito aming dalangin at pasasalamat. And now, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. At lahat na nagtitiwala at umaasa sa plano ng Panginoon sa bawat isa ay magsabi ng Amen.